Alanay, kinabahan na ako kasi pumunta dalawang airport police, pinuntahan ako. Tiningnan, sabi niya, pwede patingin ang passport mo at OEC. Patay, kinabahan na ako. Pagkatingin, isinauli agad. Wala, after few minutes, bumalik na naman ulit yung dalawa. Pahingi nga ng passport mo tsaka yung OEC pa photocopy namin. Oo, kinabahan na ako baka hindi ibalik yung passport ko tsaka OEC. Ciao a tutti! Hello everyone! So, sa video na to, share ko lang yung first international flight experience ko, pati na rin yung immigration experience ko. So, kasi lately, marami akong nababasa na na-offload or yung dahil sa problema sa immigration, kaya hindi natutuloy sa yung mga flight nila international. So, ayun, while magkukwento ako sa inyo, skincare tayo. So ngayon, ayun nga, July 31, mga early afternoon yun or mid-afternoon. So, yung flight ko papuntang papunta ako nung Norway. So, 'di ba, wala namang direct flight papunta doon. So ako, Cebu to Singapore, then Singapore to Düsseldorf, Germany. And then yun, Germany to Oslo. So, almost 24 hours din yung biyahe. Kaya, ayun. So, yun nga, medyo nakakakaba kasi first time kong lumipad na internationally. I was 23. Kasi ang au pair before 2010, siguro pwede na i-share to, no? Kasi medyo sensitive, baka may magalit sa akin. Pero yun nga, dati kasi, before 2010, ang pagpunta ng Norway, though legal naman ang pagpunta sa Norway, pero yung pagdaan dyan sa immigration, dati kasi, binabayaran, parang mga escort service dyan na nagtatrabaho sa airport. So, nung bago lang yung au pair sa Scandinavia, like Denmark, at saka Norway, nagbabayad yan sila ng malaki. Depende sa contact mo kasi nung bago pa lang talaga yung au pair, mas malaki ang binabayad sa escort. So, yung kapatid ko, hindi ko maalala, hindi ko natanong magkano yung sa kanya. Pero 2010, yun na yung nagsimula ng yung maging legal na ang pagpunta sa Norway. So, dumaan na ako sa POEA. So, ngayon, ayun nga, dun sa POEA, yung nag-process sa akin, sa Cebu. So, sabi niya sa akin, ako daw pinakauna niyang na-process pa Norway o Scandinavian, na kasi nga, bago pa lang yan nagbukas na yung legal na yung pag-alis, may kukuha ka ng OEC, PDOS, something like that. So, ayun, sabi nung lalaki. And then, nung PDOS ko, meron akong nakasabay na Pinay din, Pinay. So, nakasabay ko siya, papunta naman siya ng, somewhere in Bergen. So, yun. Pero, nung nasa airport na ako, siyempre, di ba, first flight, dapat maaga kasi kung magka-problema, ayun, meron pang enough time para ma-settle kung anong magiging problema kasi nga, susday, sa pa lang, check-in. Day, may dala akong nun, kalamay. Naday, pinatanggal sa maleta ko ang kalamay, buti na lang nandun pa rin ang kapatid ko sa labas naghintay kasi nga, sinabi ko, wag ka munang aalis kasi, yun nga, hindi pa uso yung legal nga na pag-alis. Kailangan escort. So ngayon, check-in pa lang. Nasabi na nung staff doon na, ala guys, meron na siyang OEC. Lumapit pa yung ibang staff doon sa check-in counter kasi nga, wala, hindi na sila kikita sa akin. Hindi na sila kikita nung Ayun, may OEC na daw ako. Pinagsabi niya kasi nga, ayun. Pati Cebu at Manila yan, na airport, international airport na may mga escort service. So, ayun. Hindi ako natakot. Pero, meron pa ding konting, hindi alinlangan ang term nun sa Tagalog.
Siyempre, medyo may takot pa din kasi first international flight ko. And then, di ba, pupunta ka dun sa window kung saan magbabayad pagkatapos check-in ng tax. So, hindi nga ako nagbayad. Nabanggit na naman nung staff dun sa window na yun, may OAC na siya. Yun nga, kasi legal na ang pag-alis ko nun. So, tapos na pala tayo sa ano. Ayun na, pagkatapos dun sa tax, sa declaration ba yun? Doon ako, pumila na ako sa immigration counter. So, kasi, ang experience kasi ng kapatid ko niyan, hindi siya sumunod, di ba, yung escort, hindi siya sumunod ng instruction sa escort niya na ganitong window ka dapat pumila. Ay, doon siya sa kabilang window pumila, kaya na-hold siya. So, nagbayad na naman additional. The same day, may enough time pa. So, the same day, nagbayad na naman ng additional na ilang libo yun. Siguro 5,000 para makalusot nga dun sa immigration. So, yung akin naman, syempre, meron pa din kaba, pero kampante talaga ako. Pero yan nga, hindi natin kontrolado yung tao. Pero kung sa legality naman, kampante ako. So, nabanggit na naman ng staff dun sa yung immigration uy, meron na siyang OEC. Nabanggit niya dun sa kabilang counter. Kasi magkalapit lang, and then yun. Lumapit talaga siya, tiningnan yung papel ko. Hindi ako natakot, pero yun nga, meron pa ding ilang percentage na takot dahil nga ayun, sa mga previous experiences ng kapatid ko, ng mga kakilala niya. So, nung nakalusot na ako, syempre may mga ilang oras pa akong ginugol dun sa boarding area. Alanay, kinabahan na ako kasi pumunta 2 airport police, pinuntahan ako. Tiningnan, sabi niya, pwede patingin ang passport mo at OEC. Patay, kinabahan na ako. Kahit na nakalagpas na ako dun sa immigration area. So, ayun, nilabas ko. Pagkatingin, isinauli agad. After few minutes, bumalik na naman ulit yung dalawa. Pahingi nga ng passport mo tsaka yung OEC pa photocopy namin. Kinabahan ako, baka hindi ibalik yung passport ko tsaka OEC. Pero binigay ko pa din naman. Usawa ng Diyos, ibinalik pa naman. So, ayun, nakaalis ng safe. Hindi na hold. Pero yun nga, that was 14 years ago. Sa awa ng Diyos, wala naman akong kakaibang experience after that. Nakauwi na ako sa Pinas ng 2 beses. So, smooth naman yung pagdaan ko ng immigration. Ayun nga, yung first flight experience ko, medyo kinabahan din ako. Kasi nga, ang unang experience ko sa aeroplano is yung Bohol to Manila nung kinuha ko na yung yung visa. Yung nagpatatak na ako ng visa. So, yung next flight is to Singapore. Just die. Ang laki ng airport ng Singapore. Gabi pa yung pagdating ko. Dumating pa yung bisita ko. Yung Diyos ko, nahirapan akong, meron akong dalang US dollar. So, buti na lang, pwede din palang ibayad dun sa airport. Bumili ako ng sandwich. Ayun mo na yung ayun. Buti na lang hindi yung grabing sakit kasi may dysmenorrhea ako nakaya ko naman, pero dun nga pang Singapore to Dusseldorf na flight, nangingi talaga ako na mainit na tubig kasi nga sakit talaga. Ayun, naman, na-relieve naman sa mainit na tubig. And then dumating ako sa Germany 5 a.m. And then yung flight ko pa Norway noon is 7 a.m. So yun, dumating ako 9 a.m. sa Oslo. Diyos ko day. Buti summer noong time na yun. So, hindi ako masyadong nahirapan na mag-adjust sa weather kasi nga summer. Pero malamig pa din yung summer August 1. Di ba? August 1 ako dumating sa Oslo, Norway. So, mag 14 years na ako sa abroad. So, yun lang ang share ko sa inyo na experience ko sa immigration or yung sa first flight experience ko. I hope hindi kayo na-bored sa kwento ko. So, salamat sa panonood. Bye! Arrivederci!